Nakauwi na ulit dito si Mama sa Bicol sa bahay, kaya naman agang-aga inihatid ko na ang kanyang bakang si Tissue pabalik dito din sa bahay. Kaya ayun siya ngayon itinatali niya. Tapos sabi niya mag-harvest daw kami ng mga tanim niyang mais, makapanaid na daw. Kaya naman ako'y pandalas-dalas ang pumasok at baka magbago pa ang isip. Baka ako'y hindi pa maisama pa loob. At pinagmamasdan ko nga siya kung paano siya papasok dito. Mali pala ang daan ko, dapat ganun pala. Dahil nga hindi na ni Mama kayang dumaan tulad ng ginawa ko, kaya ganyan yung gawa niya. Ito na yung munting gulayan ni Mama, mga kagala. At ayan nga, sabi niya ay muntik na daw siyang walang maabutan dahil nga nauutay na ng mga uwak. Ito rin yung mga tanim niya, mga kalamismis. Isang puno lang yan, mga kagala, pero ang dami rin niyang mamunga. Yung iba nga ng mga nakaraan ay nakalimutan ng i-harvest. Hindi na rin naman ako nakapag-check. Tapos ayan siya na lang daw ang mag-uutay-utay kukuha ng iba kasi pipiliin lang daw niya. Yung maliliit ay ititira pa rin niya. Ako naman ay sisilip-silip dito sa mga tanim din niyang kalabasa, mga namumulaklak na rin. Tapos ito rin yung kanyang mga sitaw, napakarami ding mamunga. Tatatlong puno lang yan, mga kagala, pero iniikot-ikutan ko nga ako. Lahat talaga ay may pitasin na maigi na lang nandito na siya. Naglakad-lakad din ako papunta dito sa unahan at nakita ko nga pa rin ang mga bulaklak pa rin ng mga kalabasa. At ayun, may naiisang bunga na. Nakakatuwa naman, mga kagala, kapag makikita mo talagang ganyan ang mga tanim mo. Hindi pa yan ganung talaga naalagaan ni Mama sa mga pataba kasi talagang normal lang yung lupa niya. Talagang maganda dito ang lupa. Kaya naman sulit na sulit kapag nagtatanim si Mama. Pwera na lang sa mais niya ngayon. Natatawa ako sa mais niya. Kasi magsalas na naunahan siya ng daga, naunahan ng uwak. Ito ngayon, siya naman ang makikipag-unahan. Pero okay lang yan, ang mahalaga ay meron pa rin at araw-araw ay minus na siya para bumili ng mga ulam. Araw-araw libre na si Mama ng kanyang ginugulay kasi dito na siya kumukuha ng kanyang mga pangangailangan. Meron din siya dito mga siling pangsigang, siling labuyo lalong marami. Nasa paligid lang kahit hindi tinatanim dito ang siling labuyo sa Bicol, talagang kusa nang dumadami. At ako naman ay tuluyan na rin tumulong kay Mama manguha ng mga mais kasi kako matatagalan kapag siya lang mag-isa ang mangunguha. Tapos yung mga pinagtabasa namin ng mais ay pinapakain ni Mama sa baka kasi gustong gusto yan ng baka naming alaga. Pero dahil sabi ni Mama, siya na lang ang bahala sa mga mais, inutusan niya akong pitasin ko na daw ang kanyang mga sitaw. Kaya naman ako'y alisto din at talagang paborito ko itong ganitong klase ng sitaw. Yung kulay green, mga kagala, na kapag niluto siya ay malulutong, kaya gustong gusto ko talaga ito. Tapos tuloy-tuloy ko na rin pinitas ang kanyang mga kalamismis kasi pitasin na rin. May mga nakita nga ako sa ilalim na mga matitigas na at binhiin na. Pero sabi ni Mama, iwanan ko na lang daw kasi nga para sa susunod ay maitatanim pa rin siyang panibago kapag ito ay nalipasan na. Ini-enjoy ko na lang ng todo ang aking pamimitas sa kanila, kaya ito na ang aking mga nakuha. Okay, libreng gulay, biyaya ng kasipagan ni Mama. Akala ko ay nakuha ko ng lahat, pero pagharap ko ulit sa puno ay meron pa pala, kaya ayun naman, nilambi-lambitinan ko na at ito na ang aking lahat ng mga nakuha talaga. Yan, ito na, mga kagala, yung pangkalahatang mais na nakuha namin ni Mama. O, napakalalaki, diba? Saka talagang kumpletong-kumpleto ang mga butil niya. Ito naman yung ating gulay na sitaw saka kalamismis or paragulong. Hindi na masama, mga kagala, kasi gulayin pa rin yan. Ganun talaga, hindi naman lahat ng oras ay laging sagana. Talagang sa mga pananim, minsan ay dinadaanan talaga ng mga ganyang pangyayari tulad yan. Kaya hindi na siya talagang nakalaki pa dahil nga nung mga nakaraang buwan ay sunod-sunod na dahil sa tag-ulan, kaya yan nagkaganyan. Pero kahit paano mahalaga, may nakuha pa rin tayo. Kaya blessing pa rin yan. Thank you, Lord. Kapag nagulay natin yan, libre na tayo ulit ng pananghalian ngayon. Ayun si Mama, nagtatabas-tabas pa. Hello daw sa inyo, mga kagala. Nakapagbakasyon yarn. Bakasyon na pabayaan ng tinanim. Kaya minsan ayaw talaga ni Mamang umalis ng matagal, at kahit paano naman yung kanyang pinagkakaabalahan ditong kaunting taniman, malaking bagay din baga po. Kaya ayun, inaaya ko na si Mama pauwit dahil wala na naman kaming kukuhain na makapag-umpisa na rin siyang magulay, at ako'y pauwi na rin kasi may mga iintindihin pa rin ako sa bahay. Pagbalik namin ng bahay, sabi ni Mama, hatiin ko na daw yung mga nakuha naming gulay kasi hindi naman niya lahat mauubos kasi nag-iisa lang siya. Kaya naman kumuha na ako ng sitaw, kalamismis, saka ng mais. Yan, mga kagala, uwi na ako. Maiwan na dito si Mama. Bye-bye. Bye. Mag-isa lang siya dito araw-araw. At ito na nga, bit-bit ko na ang mga gulay na aking dadalhin sa bahay upang mailuto din kaagad.
Nagugutom na rin ako mga kagala, kaya pagdating ng bahay ay inuna ko na rin ang maghanda para sa pagluluto ng aking pananghalian kasi hindi pa rin ako nag-agahan kanina. Ganito kami mga kagala dito magulay ng mais. Hinihiwa-hiwaan muna namin siya palibot hanggang sa maubos yung mga butil na bawat hilira na hiwaan. Saka namin gagayatin. Ganyan dapat mga kagala. Yung medyo mapino-pino siya para naman madali na rin lumabas yung mga katas niya. At dahil nga hindi naman ganong karamihan yung mais na kinuha ko kay mama, kaya kunti din lang siya nung nahiwa. Pagkahiwa mga kagala, ilalagay mo siya ng konting asin tapos lalamasin mo siya. Sabi kasi ng iba, yan ang kinagisnan ko kapag daw nagugulay ng mais, kung gusto mo maging mas malasa, pagkahiwa-hiwa mo siya, ilamasin mo agad sa asin. Ganun dapat. Tapos isinunod ko na rin yung aking sitaw. Kapag ako'y tinatamad at gusto ko magbadali talaga, hinihiwa ko na rin lang ng kutsilyo ang aking paghihimay ng sitaw para mas madali, para hindi na rin abala sa oras. Ganun na rin ang ginawa ko sa paghihiwa ng aking kalamismis para hindi naman siya nalalayo sa itsura ng paghihiwa ko ng sitaw. Hiniwa ko siya ng tama lang para sa akin. Yan, ganyan lang. Tapos syempre hindi talaga mga kagala mawawala ang siling labuyo. Lagi iyang present. At hinimay-himay ko na rin ang aking mga malunggay para ako'y madali na rin matapos. Minadali ko na rin kasi talaga nagugutom na ako. Medyo alangan na naman sa oras. Ayan, naglagay ako ng bawang, naglagay lang ako ng luya, tapos asin, konting bitchin lang pampalasa, at yung siling labuyo natin isasabay na natin. Tara, isa lang na natin mga kagala, at naglalagay talaga ako ng sabon sa puwit ng kaldero para madaling linisin pagkatapos magluto. Hindi rin naman nagtagal ay kumulo na rin yung tubig na ating hinihintay. At ang una ko nang inilagay mga kagala itong ating mais na hiniwa-hiwa. Paminsan-minsan ay ating hahaluin upang hindi manikit sa ilalim ng kaldero. Makalipas ng 1 minuto ay inilagay ko na rin ang ating sitaw. Segundo lang ang palilipasan na ilalagay ko na rin agad ang kalamismis. At maya-maya isusunod ko na rin ang mga dahon ng malunggay. Bata pa lang kami mga kagala, ilagi na rin kami nagluluto nito. Kaya naaalala ko si Papa, lalo na ng mga panahong magkasama lagi kami sa kubo sa Linang. Ayan mga kagala, luto na siya, atin ang hanguin. Ito na yung ating nilutong niluyahang mais. Amoy na amoy mo yung bango ng mais niya, saka yung pinagsamang luya at bawang. Nakakamiss talaga mga kagala tuwing nagluluto nito kasi sa 1 taon lang naman halos ilang beses ka lang nakakapagluto nito. Depende sa tagmais. Kaya ayan, thank you Lord kasi nakapagluto ulit tayo ngayon. Pero dahil hindi pa ako pwedeng kumain, natuunahin ko pa muna ang pagpapatuka ng aking mga manok kasi tuwing tanghali, pinatutuka ko rin sila kahit paano mga kagala at naawa din naman ako. Pagkatapos kong patukain ang manok, dire-diretso na ako sa pagpapakain naman ng aming baboy kay Marites at kay Lena. At diretso na rin sa pagpapakain ko ng aso kay Zoro, kay Drew, at si Max nandito sa kabilang dulo, medyo malayo-layo kaya pupuntahan ko pa dito sa harapan ng aming bahay kasi dyan ko talaga siya inilalagay at napaka-active niya. Siyempre, nandito pa rin yung aking alagang cute na si Aslan. Hindi ko pa siya mga kagala iniuuwi. Bala ko na sana siyang iuwi ngayong hapon, pero habang ako'y nag-i-edit nito, ay nagbilin si mama na wag ko na lang daw munang iuwi si Aslan. Dito na lang daw kasi hiyang naman siya dito sa bahay. Hindi kasi siya dito mga kagala nagkakasakit. Isa pa siguro baka marahil nangungulila din. Sa akin din kasi siya lumaki. Kaya sabi ko kay mama, si Drew munang ipapalit ko sa kanya kasi baka mawili sa kanya si Drew. O paano mga kagala, hanggang dito ko na lang tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat sa inyong pagdaan sa pagtambay at sa oras ang inyong ibinigay. See you on my next vlog. Bye!